It's time for DJ Rocky's Secret Files. Sa pangalang Janice. At ito ang aking secret file. Lumaki akong broken family. Hindi ko nga alam kung sino ang tatay ko. Hindi ko pa siya nakikita. Ang sagot sa akin ng nanay ko nung tinanong ko siya tungkol sa tatay ko, iniwan daw kami ng tatay ko. Kaya wag na raw naming hanapin. 6 kaming magkakapatid. Pero nagkahiwalay kami. Hindi ko rin sila kilala. Pang-5 ako sa aming magkakapatid. Naiwan ako sa poder ng nanay ko. Yung pinakabunso, nasa lola ko. Lumipas ang ilang taon, naisipan ni mamang mag-asawa uli. Ang akala ko, doon ko na mararamdaman ang aruga ng isang ama. Pero yun pala ang magiging simula ng kalbaryo ko sa buhay ko. Sa unang taon na nakasama namin ang asawa ng nanay ko, masasabi kong mabait siya. Dahil tuwing papasok ako sa eskwela, ay inaabutan niya ako ng baon. Habang Kaya kahit masakit sa akin na hindi ako pinaniwalaan ng sarili kong nanay, kinaya ko. Itinikom ko ang bibig ko. Lumipas ang mga araw. Dahil laging wala si mama para magtrabaho, ako ang naiiwan sa bahay. Alalang-alala ko pa noon. Magdidilim na. Wala pa rin si mama. Gabi nga kasi siya laging umuwi. Habang mag-isa ko, dumating ang asawa ng nanay ko. Lasing. Sa mga oras na yun ay nakaramdam ako ng takot. Dahil iba ang pagtingin niya sa akin. Hanggang sa sinabi niya sa akin na lumapit ako sa kanya. Huwag daw akong matakot. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla niya nang hinubad ang kanyang damit. Kaya sa halip na lumapit ako sa kanya, napaatras ako. Pero nagsalita siya at sinabing, "Lumapit ka rito. May gagawin tayo. Madali lang to." Lalo akong natakot sa sinabi niya, kaya dali-dali akong pumasok sa loob ng kwarto ko. Pero nasundan niya ako. Napahagulgol na lang ako sa pambababoy na ginawa sa akin ng hayop na asawa ng nanay ko. Pagkatapos ng nangyari kinaumagahan, gustong-gusto kong magsumbong kay mama, pero natatakot ako kasi may banta sa akin na kapag nagsumbong ako, hindi lang ako ang papatayin niya.
kundi ang nanay ko. Mahal na mahal ko si Mama at ayoko na may mangyari sa kanya. Ang akala ko isang beses lang na pambababoy sa akin, naulit pa. Diring-diri ako sa sarili ko. Pakiramdam ko ang dumi-dumi ko. Hanggang sa isang araw, inipon ko yung kaya kong ipuning lakas para sabihin kay Mama ang nangyari sa akin. Ipinagtapat ko kay Mama ang ginawa sa akin ng kanyang asawa. Pero sa halip na paniwalaan ako ng sarili kong ina, ay isang malakas na sampal ang dumampi sa aking pisngi. Sinungaling daw ako at gumagawa lang ako ng kwento para magtalo silang mag-asawa. Ang sama-sama ng loob ko kay Mama. Nakakapanghi. Si Mama, akala ko magkakaayos kami, pero laking gulat ko, kasama niya ang kanyang asawa. Pumasok sila sa kwarto ko. Kinausap ako ni Mama at ang sabi niya ay pagbigyan ko raw siya sa kahilingan niya. Ano yun, Ma? Tanong ko sa kanya. Anak, makinig ka sa akin. Gusto kang gamitin ng tito mo kaya magubad ka na, dali. Sabi ni Mama. Pakiramdam ko, tumigil ang pag-ikot ng mundo ko sa mga narinig ko na sinabi ng nanay ko. Ma, anak mo ko. Umiiyak kong sabi kay Mama. Gawin mo na, kundi makakatikim ka na naman sa akin ng sampal. Sagot ni Mama sa akin. Tuloy-tuloy lang ang pagluha ko nang bigla na akong sinunggaban ng asawa niya. At muli, binababoy ako. But this time, na maging nanay ko. Pagkatapos kong sabihin yun ay kitang-kita ko ang pagtulo ng mga luha ng Mama ko. Kasabay nun ang pagtalikod ko sa kanya para kunin ang mga gamit ko. At tuluyan na siyang iwan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ni piso wala akong dala. Ang alam ko lang ay gusto kong lumayo sa impyernong buhay ko sa poder ng nanay ko. Sumakay ako ng jeep pero hindi ko alam kung saan papunta. Tuluro ako noon, hindi ko alam. Hindi ko na mamalayan na huminto na yung jeep. Ako na lang pala yung pasahero. Hiningan ako ng pamasahe pero wala akong maibigay kasi wala nga akong pera. Pinababa na lang ako ng driver, pinagsabihan. Pero parang wala akong naririnig. Sa pagbaba ko ng jeep, di ko alam kung saan ako pupunta. Naglakad ako ng naglakad. Hanggang sa makasalubong ko yung dati kong kaklase. Naikwento ko sa kanya lahat ng nangyari sa akin. Niyaya niya ako sa bahay nila. Siya ang naging lakas ko ng mga sandaling yun. Tinulungan niya ako makabangon. Sinimulan kong buhayin uli ang sarili ko. Mabuhay ng mag-isa na wala si Mama. Tinulungan ako ng kaibigan ko na makahanap ng trabaho. Naging pharmacy assistant ako sa isang butika. Lumipas ang 2 taon, naging maayos na uli ako. Pinilit kong kalimutan
lahat ng masalimuot na nangyari sa akin. Akala ko ay maayos na talaga pero isang araw, bigla akong nahilot na walan ng malay. Nagising na lang ako nasa ospital na. Tinanong ko kung anong nangyari. Maya-maya pa, dumating ang doktor. At sa doktor ko na mismo, tinanong kung anong lagay ko. Ang sabi, kailangan pang magsagawa ng mga test sa akin. Dahil mukhang malubha ang kalagayan ko. Isinagawa ang biopsy sa akin. At makalipas ang isang araw, dumating na nga ang resulta. May cancer ako. Parang gusto kong mapag-isa. Bumalik lahat ng sakit ng loob ko na nararamdaman ko noon hanggang sa sinumbatan ko ang Diyos. Sa lahat ng nangyayari sa akin. Pakiramdam ko pinaglalaruan ako ng kapalaran. Para bang wala nang natira sa pananampalataya ko sa Kanya. Hindi ko alam kung paano huhugot ng pag-asa. Hindi ko alam kung saan kukuha. Makalipas ang ilang araw, sabi ng kaibigan ko magpa-second opinion ako kasi baka nagkamali lang ang doktor na unang nagsuri sa akin. Sinunod ko ang sabi sa akin ng kaibigan ko. Sa pag-asang wala nga akong sakit. Pero natapos ang pagpapasuri ko. Sinampal ako ng katotohanan. May stage 3 cancer ako. Ngayon, sinusubukan kong maging matatag at maging masaya sa mga huling araw ng pamamalagi ko sa mundong ito. Sinusubukan kong magpatawad sa mga taong nagkamali at nagdala ng sugat sa akin. Kaya, sana naman mapakinggan ito ng mama ko na sobrang mahal ko. Salamat DJ Rocky sa pagbabasa ng kwento kong ito. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Janice. At ito ang aking secret file. For DJ Rocky's Secret Files. School at college. Kasi nag-transfer ako ng school at siya pumunta ng Manila. By the way, we are both from Cebu. Ang tagal din naming hindi nagkita or nagkaroon ng communication. High school kasi ako noon, di pa uso ang Facebook at wala pa akong cellphone. So, wala kaming communication sa isa't isa. Pero noong nag-college na, dumating si Facebook. Naging friends ko siya sa Facebook. At sa Manila ako nag-college. Same school pero magkaiba kami ng branch. Di ko na maalala kung sino sa amin yung nag-friend request. Pero nagkaroon kami ng communication. Nalaman namin na we are both in Manila studying for college.
So nagplano kami na magkita pero never kaming nagkita. Puro drawing lang. Pero yung mga word namin na magkikita kami, parang wala namang laman talaga. Parang for the sake na may mapag-usapan lang kasi di naman ganun ka-significant ang bawat isa sa amin. Minsan nagkaka-text kami pero nawawala rin. Pero wala lang yun, I don't mind naman. Basta nagre-reply lang ako kung nagde-text siya. Sobrang sweet niyang kausap, magaan kausap. Nakagraduate na lang kami ng college at nag-work, hindi pa rin kami nagkikita. Until graduate na kami at nag-work kami sa Manila parehas. One day, nag-text siya. Sabi niya, uuwi siya sa Cebu for good na friend sa isang group chat. Elementary friend ko. Magkakaroon daw ng reunion at invited ako. So I joined. April 30, 2018, biglang may tumawag sa akin. Isang agent from a call center company. Nirefer daw ako ng friend kong gay. Let me just call him Red. Nirefer daw ako ni Red. So nagkaroon ako ng idea na i-chat si Red at i-invite siya sa reunion namin since sobrang tagal na naming hindi nagkita. At nandito din naman siya sa Cebu. Para may kasama rin ako sa reunion kasi nahihiya ako. Kasi grade 4 pa lang ako, nag-transfer na ako sa ibang school. Kaya baka hindi na ako kilala ng ibang classmate ko. So I decided na yayain din siya para dalawa na kami. From then, araw-araw na kaming magka-chat. Sobrang sweet niya sa akin and sobrang caring. Nag-reminisce kami ng past namin. Ang tagal ng kwentuhan namin sa chat. Hanggang sa naging araw-araw na kaming magka-chat ng non-stop. Pero wala lang sa akin yun kasi gano'n naman talaga siya dati pa nung nagkaka-text kami. But unlike before, na saglit lang kaming magka-text, ngayon iba na. Araw-araw na ngayon. Yung hindi mo aakalain na makaka-text mo siya ng ganun. Walang tigil. Kahit nasa trabaho ako, hindi kami nauubusan ng topic. At dahil doon, sobrang excited na akong makita siya sa reunion. May 13, 2018, the day of the reunion. Nag-usap kami na sabay kaming pupunta. Na wag ko daw siyang iwan doon kasi nahihiya siya. Baka daw na hindi na rin siya kilala ng mga friends niya. Ganong bagay. So sinundo niya ako sa amin. At yun yung first time ulit na nagkita kami ever since elementary. Di ako naiilang sa kanya. Nung tiningnan ko siya, kaibigan ang nakatatak sa puso't isipan ko. Walang mali siya. Kahit sobrang sweet namin sa text, walang mali siya. Kasi alam ko na hindi siya straight. Oo, hindi siya yung lalaking lalaki talaga. Medyo mainhin pa rin siya. Pero hindi na katulad dati na sobrang hinhin. So sa reunion namin, naligo kami sa dagat. Sobrang gaan niya kasama. Hindi ko pa masyadong napapansin yung mga kinikilos niya nun. Wala lang naman sa akin yun. Pero nung after reunion, dumiretso kami sa bahay. At hinatid niya pa ako. Napaka-gentleman niya, diba? Mas lalaki pa siya sa lalaki. Pero makikita mo talaga sa kilos niya na medyo pino, mahinhin ng kaunti. So sa bahay nagkwentuhan kami. Ang dami namin na pag-usapan tungkol sa buhay-buhay. Tapos niyaya niya ako magsine, nanood kami, kumain kami sa labas. Tapos araw-araw magka-text pa rin kami non-stop. Hanggang sa nararamdaman ko, nag-iiba na yung text niya. Nakakababae na kasi sobrang caring na. Tinatanong niya ako kung kumain na daw ba ako. Tapos sinasabihan niya ako, huwag ako magpapagutom. Tinatanong niya pa ako anong oras ako uuwi, kung nakauwi na ba ako, anong kinain ko, kumusta ang araw ko.
Pag mag-good night kami, lagi siyang may pa-kiss na emoji. Ako naman nagre-reply din ako ng kiss emoji. Yung walang mali siya. Tapos may mga text na siya na sinasabi niyang sobrang saya niya kasi nagkita kami uli. Naging close kami uli. Masaya siya dahil daw sa akin. Sobrang naging close na kaming dalawa. Komportable na ako sa kanya. To the point na inaasar na kami ng family namin. Inaasar na daw siya ng family niya na may girlfriend na siya. At ako daw yun. Mag-aasawa na daw siya. Yun yung mga bagay na sinasabi niya sa akin. Ako din sa bahay, pinagsasabihan ako na itigil ko na yung pagte-text at pakikipagkita ko sa kanya dahil daw baka ma-fall ako. Yun yung sinasabi sa bahay. Lumipas ang isang buwan na lagi ko siyang ka-text, ka-chat non-stop. May pinakita siya sa akin picture ng isang babae. Pinahuhulaan niya sa akin kung sino daw yung babaeng yun sa buhay niya. Sabi ko naman, friend mo? Sabi niya, hindi. Girlfriend daw niya yun dati. Nashock ako. Kasi never kong naisip o sumagi man lang sa isip ko na magkaka-girlfriend siya. Ayun pala, nagkaroon na siya ng 2 girlfriend before pa. Yung isa may label, yung isa wala namang label. Pero tinuturing niyang girlfriend niya daw. I asked him, talaga bang girlfriend mo yun? At sumagot siya sa akin ng, yes, Bing. At mahal ko yun. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko. Alam niya sa sarili niya na minahal niya talaga yung girl. Mula nun, nag-open siya sa akin na confused daw siya. Mas lalo siyang naging confused nung nag-college daw siya. Na para na siyang natuluyan as a Becky kasi yung mga friends niya daw nung time na yon puro Becky. At ngayon, mas naging confused pa siya lalo dahil nakilala at nakausap niya daw uli ako. At may nakita siya na ibang mundo bukod sa mundong ginagalawan niya before. Ngayon, mas lalo na siyang na-confuse kasi hindi niya na nakakasama yung mga Becky friends niya, yung mga bi friends niya, dahil din daw sa akin. Ako naman medyo shock sa sinabi niya. Mula nun, yung mga message niya sa akin, parang nabibigyan ko na tuloy ng meaning. One time, tinanong ko siya kung kumusta siya. Sabi niya, okay lang. Tapos, siya naman nagtanong sa akin. Tinanong niya ako kung meron daw bang nanliligaw sa akin. Sabi ko, meron. Pero hindi ko talaga bet yung nanliligaw sa akin. Tapos sabi niya, patigilin ko na daw yung lalaki sa panliligaw. So without hesitation, hindi ko alam. Pinatigil ko talaga yung lalaki. Siguro naisip ko na hindi ko naman need mag-boyfriend. Nandiyan naman siya, si Red, friend ko. Masaya na ako na nandyan siya kasi ang gaan niyang kasama at kausap. Nako-confuse na rin ako sa nararamdaman ko for him. Basta ang alam ko, sobrang saya ko pagkausap ko siya. Naging routine ko na siya. Yung tipong sabik akong gumising every morning kasi alam kong I got a text message from him. Yung sweetness niya parang hindi na normal as a friend. Kasi nako-compare ko siya sa Becky friend ko dati. Super close din namin noon pero hindi tulad namin. Pag ako kasi hindi naka-reply agad sa kanya or walang kiss emoji sa text ko, magtatanong siya. Sobrang concerned niya sa akin. Dun sa Becky kong friend na isa, hindi naman kami ganun. Hanggang sa lumipas ang panahon na ulit yung overnight outing namin. This time mas konti kami. Kasama pa rin yung mga elementary friends namin. Pumunta kaming Tabuelan, north part ng Cebu. Sabi niya sa akin, tabi daw kami sa bus. So tabi kami, biyahe namin is 3 to 4 hours.
Inasar ko siya na hindi ako sasama. Sabi niya bakit? Di daw siya mag-e-enjoy kung wala ako. Sabi ko, di naman ako kawalan kung hindi ako sasama. Tapos sabi niya, sa kanya daw, or sa kanila, hindi ako kawalan. Pero para sa kanya, sobrang laki ng mawawala sa kanya. Pagkarinig ko nun, yung tibok ng puso ko bumilis. Di naman sa umaasa ako pero nakakakilig lang kasi na sabihin niya yun. Tapos sabi ko, kaway mga kalokohan mo Tapos naging seryoso yung mukha niya, sabi niya totoo daw yun. He looks serious naman. Kaya naniwala na lang ako. Inaasar kami ng friends namin noon na parang kami daw. Ako naman iniisip ko, bakit nila ako inaasar? Hindi ba nila alam na bakla siya? Pero kahit ganun masaya ako sa kanya. Tapos, yung suot namin parang pang-couple. Parehas kaming may suot na damit na color red. Tapos parehas kaming nakakap. Mahilig ako mag-cap, tapos si Red, nanghiram siya sa akin ng cap. So, yung cap na meron kami, same style. Kasi sa akin, pareho yun Yung cap na may rings, yung ganong style. Tapos mas lalo pa kaming inaasar ng mga kasamahan namin. That time na inaasar nila kami, I question myself. Bakit parang kinikilig ako? Mula noon, pag nagde-text si Red sa akin, iba na talaga yung nararamdaman ko. Lahat nalalagyan ko na ng meaning. So I asked my friend in Manila. Kasi may Becky din siyang friend. I told her everything. Sabi ko, normal ba yung usapan namin ng friend kong si Red? Sabi niya hindi daw. Nung pauwi na kami, medyo nakatulog ako sa bus. Pero naalimpungatan ako at napapansin ko na tumititig siya sa akin. At nung umuwi na kami sa kanya-kanya naming bahay, doon niya na binanggit yung paghawak niya ng kamay ko. Dinaan niya sa pagsabing, Bing, parang nanaginip ako nung outing natin. Sabi ko, ha? Anong panaginip mo? Sumagot siya ng, hinawakan ko yung kamay mo. Sabi ko, panaginip nga lang yun. Sabi niya, hindi Bing, parang totoo So I asked him, bakit mo ginawa yun? Sagot niya, gusto ko kasing maramdaman mo Bing na mahalaga ka sa akin. Dagdag niya pa, I like you Bing and I'm starting na pahalagahan ka. Sabi ko, ha? Niloloko mo ba ako? Ginugulo mo lang isip ko. Ayaw niya daw madaliin ang lahat kasi natatakot siyang masaktan ako. Hayaan daw namin ng universe to figure things out. At siya din daw may finifigure out pa sa sarili niya. Naging ganun yung situation namin for almost a month. Parang kami pero walang label. Nililimit ko yung sweet replies ko sa kanya. Kung dati naghahanap siya ng emoji kiss sa akin, binigyan ko siya ng emoji kiss, ngayon hindi na. Kung dati ako yung unang nagte-text sa kanya ng good morning, ngayon hinihintay ko na siya yung unang mag-text sa akin. After ilang weeks, tinanong niya ako kung may nagbago ba sa akin. Sabi ko nagiging careful lang ako sa mga nire-reply ko. Para iwas na rin akong ma-fall sa kanya. I'm trying intindihin yung mga messages niya kung anong meaning nun. The way siya kausap, gusto niya ako pero ayaw niya ng label. More than a friend daw ako sa kanya. Sabi ko sa kanya na maging careful din siya sa mga words niya. Pero parang hindi naman siya naging careful kasi mas naging sweet pa siya. Nahihirapan na ako. But at the same time, masaya ako. My mom always tell me, tigilan ko na daw makipag-text, makipag-usap dito sa taong to. Pero hindi ko sinunod yung mama ko. There was a point na sobrang down niya. Nahirapan siya sa work niya dahil sa management. I was there for him. And then, he thanked me
Kasi I was there for him, listening sa rants niya. Hanggang sa isang araw, nag-resign siya, lumipat ng ibang work. Hindi ko alam kung anong ako sa buhay niya. Hindi ko alam kung naliligaw ba siya sa akin o hindi. Pero base naman sa sinasabi niya, masaya siya sa akin. Pag nagkikita kami kumakain sa labas, hinahatid niya ako pauwi. Di naman siya naniligaw. Habang tumatagal, na-fall ako sa kanya. Nakakalimutan kong hindi siya straight. At tanggap ko siya kung ano siya. Alam ko na masaya ako sa kanya. At nung lumipat siya ng work, nabawasan ng onti yung pag-uusap namin. Dati kahit sobrang antok na niya, naglalaan siya ng oras para sa akin. Tapos hanggang sa parang iniiwasan niya na ako. Naka-online siya pero hindi niya ako nare-replyan. Hanggang sa nag-chat ako ulit sa kanya at sinabi ko na nahuhulog na ako sa kanya. Lahat-lahat sinabi ko. Sabi ko naman sa kanya na mahalaga ang friendship namin. At gusto ko lang maging aware siya. Yung mga panahon na masaya ako na nandyan lang siya. Because I like him. Maging sino man siya. Thank you for reading my secret file. Again, this is Bing. And this is my secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. That time. So, itong tiyuhin ko na si Uncle Boy, bunsong kapatid nila Mama, ay tinawagan ako kung gusto ko raw munang alagaan ang panganay niyang anak para naman hindi masayang ang araw ko. Siyempre, awkward para sa akin kasi lalaki ako pero taga-alaga ng batang ipapagawa sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, higit 1 taon pa lang ang panganay ni Uncle Boy nung mga panahong yon. At pag ganong edad, makulit. So, dahil wala akong income at naisip ko ayokong tumambay, pumayag ako. Total, may bunsong kapatid pa naman ako that time. At sa kanya ako nasanay na mag-alaga ng bata. Wala kasing time mag-alaga sina Uncle that time. Dahil public school teacher si Auntie Che, asawa ni Uncle Boy. At si Uncle Boy naman ay nagtatrabaho that time sa isang beverage company sa probinsya namin. Malaking kumpanya ng soft drinks, hindi ko na babanggitin ang brand name. At dahil hindi magkatugma ang schedule ng pasok nilang mag-asawa sa kani-kanilang trabaho, minabuti nilang humanap ng makakatulong para maalagaan ang panganay nila. Ako yun. Panggabi kasi palagi si Uncle sa trabaho niya. At maghapon naman sa school si Auntie. So stay in ako sa kanila. At dahil umaga nang nakakauwi si Uncle galing trabaho, tsaka palang papasok si Auntie sa school. Ako naman sa pag-aalaga lang minsan nakafocus. At paminsan, pag nauwi si Uncle, hindi pa agad ito makakatulog. Ang ginagawa niyan, bibilian ng alak at tatawagin niya yung bayaw niya para tumagay saglit bago't matulog. Halos araw-araw ganun lang ang routine niya. Papasok sa hapon, uuwi sa umaga. At minsan, hindi nawawala ang inuman bago matulog. Minsan nga, yung sahod niya nung time na yon, pag uwi niya sa bahay, inuman sila. After inuman, nakakatulugan na niya yung mga pera sa tabi niya na nakakalat lang sa kwarto nila. Ako naman, nililigpit ko ang mga pera niya. At sasabihin ko na nilagay ko sa bulsa ng pantalon niya pag nagising na siya. Mabait tong tiyuhin kong to. Wala akong masabi.
Dahil mula bata pa kami, siya na yung nakalakihan namin. At dahil bunso nga siya sa magkakapatid, 8 magkakapatid, parang kuya na lang ang turing namin sa kanya. Magaling siyang makisama, lalo na sa mga kabataan sa barangay namin. Back in 1998 ata yun, nanalo nga siyang SK chairman sa barangay namin. At dahil doon, lalo pa siyang hinangaan. Dahil maliban sa pagiging active bilang SK, magaling din siyang maglaro ng basketball. Magaling sa crossover at Eurostep kung tawagin. Nung kalakasan pa niya, naging mentor din siya sa mga kaadaran niya. Tinuruan niya sila kung paano maging point guard sa liga. Kahit hindi katangkaran si Uncle, pero magaling talaga siya sa larangang yun. At hindi lang yan, dahil may talento din siya sa pagdodrawing o lettering. Kaya hinahangaan ko siya ng sobra. Hindi lang ako, halos lahat kaming mga pamangkin niya. Lodi namin siya. Actually, dyan yata na in love si auntie sa kanya. Sa galing niyang gumuhit. Hindi ko kasi makakalimutan. Hindi pa uso noon yung mga charcoal na paggawa ng portrait. Siya, mano-mano ang paggawa niya ng mga portrait. As in lapis lang. At mga basic na gamit lang ang gamit niya sa pagguhit. Kasi naman, ginawan lang naman niya ng portrait si auntie. At mukha ni Auntie Che ang ginuhit niya. Ewan kung nanliligaw pa lang siya noon o sila na. Basta, napaka-vivid o nostalgic lang noong mga panahong yun. At yun na nga, hindi ko makakalimutan unang sweldo ko sa kanya. Tuwang-tuwa ako dahil may pang-allowance na ako noon. At ang bilin niya pa sa akin na hindi ko makakalimutan. Oh, wag mong solohin yan ha. Abutan mo rin si mama mo ha, para may pambili siya ng ulam nyo. Mabait kasi talaga tong si Uncle Boy. Minsan, yung napag-usapan naming sahod ko, dinadagdagan pa niya. Pero hindi naman kalakihan ha, sakto lang. So yun, hindi naman na ako nagtagal sa kanila kasi nakiusap ako sa isang tiyahin ko na kung pwede, pag-aralin nila ako kahit 2 taon lang sa kolehiyo. Pumayag naman yung isang tita ko. At dahil doon, umalis na ako kina Uncle Boy para mag-aral ng college. At eto na nga, year 2007. Hindi ko lang alam kung ano eksaktong buwan. Hindi ko makakalimutan. At hindi makakalimutan ng pamilya namin. Isinugod si Uncle sa ospital sa probinsya namin. Nalaman na may sakit siya. Meron daw siyang chronic kidney disease. Kidney failure. Kapag grumabe. Hindi pa namin maintindihan that time, pero parang malala na yung kondisyon niya. Kasi kinakailangan niyang tumigil sa trabaho. Nakakalungkot. Dahil napakabata pa ni Uncle para magkaroon ng sakit na yun. Halos kami lahat hindi makapaniwala sa kalagayan ni Uncle. Parang ayaw mag-sink in sa isip namin na kailangan niyang pagdaanan yung ganun. Hindi ko rin alam kung paano nakuha ni Uncle yung ganun. Pero, ang naikwento niya sa akin noon, dahil nga panggabi siya sa trabaho, lagi siyang nainom ng energy drink. At dahil nga nasa pagawaan siya ng soft drinks, libre ito para sa kanya. At yung paminsan-minsang pag-uwi niya galing sa trabaho na pagod at para makatulog, iinom ng alak. Pero hindi naman yung klase ng inuman na talagang walang bukas. Pero inamin din sa akin kasi ni Uncle na hindi siya pala inom ng tubig nung batang-bata pa siya. So simula nun, ang daming kailangang i-adjust ni Uncle sa lifestyle niya. Maraming bawal, maaalat at mamamantikang pagkain. Pero hindi nagpatalo si Uncle sa sakit niya. Kumakain siya ng healthy foods.
At pag nagluluto siya ng gulay, yun, walang kalasa-lasa. Pero nasanay na lang siyang kumain ng ganun. Ay, hanggang sa dumating yung time na kinailangan na niyang sumailalim sa dialysis para malinisan yung dugo niya. Hindi na kinakaya ng kidney niya na malinis ito. Nung umpisa, twice a week, hanggang sa naging thrice a week. Then tumakbo ka pa bilang kagawad sa barangay natin at nanalo ka. Dahil doon sa pagkapanalo ng uncle, nagkaroon siya ng discount sa mga session sa pagdadialysis. At doon kami mas lalong bumilib kay uncle. Kwento pa nga sa akin ni uncle noon, yung mga kabatch niya na dinadialysis, may mga pumanaw na. Yung iba 3 taon, 2 taon, 5 taon bumibigay na. Pero siya, hindi. At doon ako bumilib kay uncle lalo. Imagine, simula nung nagkaroon siya ng karamdaman, kahit walang lasang kinakain niya, laban lang. Kahit pakiramdam niya pagkatapos niyang ma-dialysis, pagod na pagod siya at ang hirap makakilos. Laban lang. Kung tutuusin, may option naman para magpa-kidney transplant. Marami sa kapamilya namin ang willing. At konti na lang pwedeng i-screen. Kaya lang, pinili mo yung ganun. Hanggang sa nakaubo pa kayo ni auntie ng pangalawang anak. Miracle boy kung tawagin ang anak nila uncle. Dahil sa kalagayan ni uncle, in fairness, nakabuo pa. At hindi nagtagal, palala na ng palala ang kalagayan ni Uncle Boy. Lahat na ng mamahaling gamot, tinitake ni Uncle. Sabi nga ng mga kapatid ni Uncle, hindi mahalaga ang pera, basta gumaling lang. Go! Then dumating yung time ng pandemic. Kabi-kabila ang mga paghihigpit, checkpoints. Buti na lang, nandyan si Nainay. Si Nainay ay tiyahin namin na dentista, kapatid nila mama. At dahil ang mga nakakadaan lang na mabilis noon sa mga checkpoint yung mga frontliner, sinusundo ni Nainay si Uncle Boy ng maaga para masamahan sa dialysis. Twice a week ang pagdadialysis mo noon. At hindi ko pa makakalimutan. Umuwi ako galing abroad. After nung quarantine ko sa Manila sa awa ng Diyos, nakauwi ako. Pinag-noon. Ba't pati mata mo nadamay? Grabe. Parang walang katapusan ng paghihirap pero hindi ka pa rin sumuko. Hindi ka sinukuan ng mga nakapaligid sa iyo. Malapit na ang Pasko. Ipapa-check up ng mga tita ko ang unti-unting pagkabulag mo. Bago kayo pumunta sa ospital, inakay ka nila. Nakapatong yung mga kamay mo sa balikat nila Auntie Che at sa mga anak mo. Ayokong makita ka sa ganung kalagayan, Uncle. Dahil parang ang sakit-sakit. Dahan-dahan ang hakbang mo. At para maibsan ang lungkot, tong mga anak mong loko-loko, sinasabi nila na, "Oops, Papa, hakbang ng mataas, may malaking bato." At nagtatawanan na lang para mawala lang yung daladala nilang sakit habang inaakay ka pasakay sa sasakyan. Sabon mo pa noon bago ka sumakay. Nasa gilid mo lang si Mang.
nanay niyo. May bit-bit palaging rosary. Mang, laban lang ha. Pag-pray niyo ko ha. At ayun, doon na nakitang may tumor na tumubo sa ulo mo, uncle. Na naging cause ng unti-unting pagkawala ng paningin mo. Hindi nila sinasabi sa iyo ang resulta para hindi mo na isipin at hindi makadagdag sa stress mo. Pero yung tumor na yun din ang nagpapahirap sa iyo. Kakaisip, palagi ka ng puyat at minsan umaga ka nang nakakatulog. Bago ka magdialysis, inaantay ka nila papa na magising kasi nga umaga ka nang nakakatulog eh. Sabi mo pa nun, parang ayoko na magpunta sa dialysis, wala namang nangyayari, di man ako gumagaling. Then December 20, 2020 came. Birthday mo na noon. Siyempre hindi mawawala ang mga handa. Halatang halata na ang lungkot ng mga tao sa paligid. Lahat kami pinipigilan ng mga luha kasi birthday mo. Dapat masaya lang. Nakakapanghina na makita ka naming nagbo-blow ng candle pero wala kang makita. Kung pwede lang ipahiram ko muna sa iyo ang mga mata ko sa araw na yun kasi birthday mo naman. Pero hindi pwede. Nagbiro ka na lang. Minulat mo ang mata mo ng pabiro gamit dalawa mong mga kamay. Para lang hindi kami malungkot sa birthday mo. Marami ang nagsiiyakan noon, uncle. First time mong mag-birthday na wala kang makita. Lumipas pa ang mga araw, padala na ng palala ang sitwasyon. Base lang sa kwento sa akin ni Papa to kasi siya yung lagi mong kasama tuwing may dialysis ka. That time sa Taguig kami nakatira ng pamilya ko. Kay Papa lang ako nakikibalita. January up to March. Ayaw na ayaw mong magpa-dialysis, nagiging moody ka na. Minsan, may pagkaulyanin ka na dahil nga siguro sa tumor sa ulo mo. May time pa na after mo magpa-dialysis kasama mo si Mama at Papa. Si Mama, inaalalayan ka, binuhat ka ni Mama sa likod niya dahil bigla ka nalang natumba dahil sa panghihina mo. Si Papa naman, hindi ka maalalayan kasi PW din siya. May naipit na ugat sa bandang balikat niya. Pero nakakapag-drive pa naman ito. Then May 2021, nag-decide na silang i-admit ka. At susubukang tanggalin ang bukol mo sa ulo. Okay naman. Okay naman eh. Stable naman daw lahat. Pero nung time na idadialysis ka na, after ng dialysis mo, bigla raw nag-bleeding yung inoperahan sa ulo mo at nagkuntay na lang na maubos yung oxygen tank mo. Inaantay na lang na bumaba ang heartbeat mo. Ang sakit-sakit lang na walang magawa ang mga nakapaligid sa'yo kundi antayin na lang na sumuko ka na. Pero hanggang sa huling sandali, gusto mo pa rin makasama ang mga anak mo, mga kapatid mo, at si Mang. Ang tapang mo, ang tatag mo. Imagine, from 2007 up until 2021, nakipaglaban ka sa sakit mo. Hanggang sa nakaburol ka na nga, kada umaga, pinapatugtog ni Auntie yung favorite song mo. Sa ibabaw ng kabaong mo, ang kantang Habang May Buhay. Yung nasa lyrics ng kanta, yung kwento mo, Uncle. Habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay. At dumating yung araw na may family eulogy. Lahat ng mga mahal mo sa buhay magsasalita. Kinuwento isa-isa ang mga karanasan nila na kasama ka. Sabi pa ni Auntie nung time na kagawad ka pa, yung buong sweldo mo raw binigay mo sa isang pamilyang walang makain. Na bakit? Ikaw pa. Marami naman diyang mga adik, mga masasamang loob. Bakit ikaw
ikaw pa. Nung si Papa naman nagkwento, nakwento niya na 1/4 ng buhay niya ay nakasama ka niya. Kayo ang laging magkabanding sa pagpunta sa mga sessions mo o kahit ang simpleng pagkakape sa hapon. Nagkakape daw si Papa pero ang kinakape mo ay mainit na tubig lang. Plain lang. Wala pa ring lasa ultimo kape. Magkukwentuhan lang daw kayo at magbabanding. At marami pang mga kwento tungkol sa kabutihan mo. No more pain, Uncle. Sabi nga ng bunso mo, wala nang sakit dyan, Papa. At makakakain ka na ng gusto mong kainin, Papa. Puro na maliliwanag ang makikita mo dyan. Hindi na madilim. 1 taon ng mahigit mula nang iwanan mo kami, Uncle. Pero parang buhay na buhay ka pa rin sa alaala namin. Siguro nga, dito papasok yung pinaging sinasabi ni DJ Rocky na the people who love us never really leave us. They will always stay in our hearts. Salamat sa lahat, Uncle. At katulad nga ng lagi mong sinasabi sa amin, laban lang. Muli, ako si Bok. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang sakit na mas pinili kong magstay kahit hindi ko alam kung hanggang saan. Nakakapagod din palang magmahal, no? Itago mo na lang ako sa pangalang Jelay. I was 17 when I found myself moving out from our province to start a new life. Nakasakay ako sa bus noon nung maalala ko yung ginawa sa akin ni JM. He was my first boyfriend, but he was my greatest heartbreak. Nakita ko sila ng babae niya na magkasama. Nakita ko kung paano sila tumawa. Kitang-kita ko kung paano nila ako lokohin. Pero wala akong nagawa. Unti-unti akong nanghina. Nabitawan ko yung mga dala ko at umalis. Wala akong lakas para magsalita. Kasi buong akala ko, ako na eh. Ako na. Kasama na siya sa mga plano ko sa buhay. Kasama na siya sa mga pangarap ko. Kasama siya sa mga dasal ko. Pero hindi pala yun sapat para maging kami sa huli, no? Kinagabihan, tinanong ko siya kung may gusto ba siyang sabihin sa akin o baka may dapat ba siyang ipaalam sa akin. Kasi ako, alam ko na hinihintay ko na lang na siya ang magsabi sa akin. Gusto ko sa kanya mismo manggaling. Kaya nung tinanong ko siya, JM, ako pa ba? O baka meron ng iba? Ramdam na ramdam ko yung pagkaawa niya sa akin. Ramdam na ramdam ko yung sakit. Sinagot niya ako. At yun yung nagpahagulgol sa akin. Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya. Baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Baka hindi ako ang para sa'yo. Hindi ko intensyong saktan ka. Pero sorry, nagawa ko na. Sorry. Yan ang mga sinabi niya sa akin. After few minutes, doon ako natauhan. Doon ako nakapag-isip. Humiga muna ako sa kama at huminga ng malalim. Kailangan kong makaisip ng paraan. Kailangan kong makahanap ng solusyon. Hawak ko yung telepono ko. Tinawagan ko si Mommy, sabi ko, Mi, dyan na lang ako sa iyo sa Manila. Ayoko na muna rito. Pumayag siya. The next thing I did, I packed my clothes, my important papers.
That night, I realized we're not really meant for each other. Baka kasi kapag nagstay ako, mas masaktan ko yung sarili ko. Baka habulin ko siya. At ayokong mangyari yun. Tama na yung pinamukha niya sa akin, walang-wala ako kumpara sa bago niya. Binitawan ko yung dapat bitawan. Hinayaan ko ang bawat hayaan. At sinabi ko sa sarili kong, kahit kailan hindi ko gagawing manloko ng ibang tao. I chose to leave because I think that was the best decision I could make for myself. Kinabukasan, inayos ko lahat ng dapat kong ayusin. From my school records to grades, nagpaalam ako sa mga tao sa bahay at wala naman silang magawa. Kailangan kong isalba yung sarili ko. Kailangan kong hanapin yung sarili ko. Iniwan ko yung mga kaibigan ko kahit masakit. Kasi kailangan. That night, alam ko sa sarili ko yung gusto kong gawin. Nakarating akong Maynila at doon na ako nagsimulang magbagong buhay na hindi siya kasama. Binura ko na siya sa buhay ko. I let him go. After a week, pumasok na ako sa isang Catholic school malapit sa amin. Nag-aral akong maigi. Humanap ako ng ibang libangan. I found new friends. I found new environment and I love it. Everything was my exact plan. It was according to my plan until I met someone. Someone that can change my plan again. Someone that can make me truly happy. Siya yung ideal man ko. Hindi siya ganun kagwapo, but he is kind and caring. I was so lost before, but now, nabuo ko yung sarili ko nung makilala ko siya. Itago natin siya sa pangalang Dan. Kaklase ko siya nung senior high. Naging groupmates kami sa baby thesis namin. Palangiti siya, pala joke, at natutuwa ako sa kanya. Alam kong hindi niya ako pansin. Okay na ako na minsan nagdo-joke siya sa akin. Minsan na kami nagsabay umuwi. And then after that, mas naging magaan ang loob namin sa isa't isa. Hanggang sa matapos ko yung unang taon ko sa eskwelahan na yun. Umuwi ako ng probinsya at wala na akong balita kay JM. Hinayaan ko na siya. Hinayaan ko na ang tadhanang gumawa ng paraan para sa akin o para sa amin. Pasukan na noon nung magkita-kita kami ng mga kaibigan ko. Nag-usap kami since kaka-start lang ng pasukan. Tinry namin gumala at dun, nag-aya ang grupo ni Dan ng outing. Simula noon, mas nahulog ako sa kanya. Mas ginusto ko siya. Gabi-gabi na kami nag-uusap at nagkaka-text. Magkatabi na rin kami sa classroom. Till one day, I learned about his girlfriend. I cried so hard that night. Akala ko doon na matatapos yung samahan namin pero hindi. Ipinagpatuloy namin yun kahit alam naming mali. It was my birthday nung sinabi kong gusto ko siya. Sabi ko, hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod pero Dan, gusto kita. Mahal na nga ata kita. Then he hugged me. Tawagin niyo na akong bobo, tanga, marupok. Dan, ako yung nasa tabi mo nung mga panahong hindi mo na alam kung anong dapat mong gawin. Dan, ako yung nasa tabi mo nung hindi mo na alam kung saan ba tutungo yung buhay mo. Akala ko aalis na siya pero sumagot siya ng, I'm sorry pero hindi. Gusto kita pero hindi sapat para piliin kita. Gusto kita pero hindi sapat para piliin kita. It was January nung nagkaayos kami. Yep, nagkaayos kami. 3 buwan na lang, hindi ko na siya makakasama. I cherish every moment. Lagi kaming lumalabas, lagi kaming nag-uusap. At nalaman kong nagkabalikan sila ng girlfriend niya. Okay lang yun. Ang importante is, nasa akin si Dan. I mean, kasama ko rin siya. Mabilis lumipas ang mga araw, graduation na namin. Bago mag-grad, lumabas kami. Kumain kami sa labas to congratulate ourselves, to treat ourselves. We talked, sabi niya. Kahit malayo ka, palagi pa rin tayong mag-uusap ha. Oo, naging selfish ako. Hindi ko inisip yung girlfriend niya noong mga oras na yon. All I can think was us having fun. Kahit alam naming may isa kaming taong niloloko at sinasaktan. We graduated, we talked, but not that much. Bumalik na akong probinsya cause finally, I can face the reason why I left. Pero, there are things that we cannot really control. Nawawalan na kami ng communication ni Dan. Parehas na kaming busy. Then doon ko na-realize na as time goes by, we cannot have anything or everything that we prayed for.
I prayed so hard to God that someday I will forgive myself. I'm hoping that one day I will set myself free from this pain I am feeling. Hanggang dito na lang kami ni Dan. Hanggang dito na lang yung kaya niya at kaya ko pa. I unfollowed him on social media. I deleted his number. And so our happy and bad memories. I'm at my second year in college nung nagkita kami ni Dan. I'm having my seminar noon. Siya rin pala. We're both taking different courses. Pero related yung courses namin sa isa't isa. Then I was so shocked nung nabasa ko yung pangalan niya sa attendance. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Parang gusto ko nang umuwi at wag nang lumabas ng bahay. Sinulat ko na dun sa sheet yung pangalan ko. Pinasa na sa mga kaibigan ko yung attendance na yun. Ininom ko yung tubig sa tumbler ko. Pagtapos mag-discuss ng instructor sa harap, I stood up and went to the comfort room. Sa dami ng nainom kong tubig, hindi na kinaya ng pantog ko. With my tumbler, I went to the water dispenser to refill my tumbler. Saktong pagtalikod ko, Dan was staring at me. I smiled kahit gusto ko lang mapaluhod. Aalis na ako nung sabihin niyang, "Jelay, wait." Sabi ko, "Huh? Bakit?" Sabi niya, "I saw you a while ago. Free ka ba mamaya? Gusto ko sana kitang makausap." Sabi ko, Ako? Bakit? Saan?" Sabi niya, "Wait na lang kita sa pinto mamaya." Tumango ako. Walang pag-aalinlangan. Bumalik ako sa lamesa ko at di na ako nakapag-concentrate dahil ang daming tanong sa isip ko. Bakit bigla mo akong iniwan sa ere? Bakit bigla mo akong hinayaan? Imbes na magsulat ng lesson, I listed my questions to Dan. Then after 2 hours, I saw Dan waiting for me at the door. Nagpaalam ako sa mga kaibigan ko. "I just wanna catch up with a friend back then," sabi ko. Nakarating kami na Dan sa isang park. We sat in a bench at hindi ko napigilang mapaluha at tanging nasabi ko sa kanya, "Bakit, Dan?" Sabi niya, "I'll explain but please calm down. Don't cry. I don't wanna see you crying." Unti-unti naman akong tumahan. At doon nagsimula na siyang magsalita. After graduation, nakipag-iwalay ako kay Abby. Guilt was haunting me. Di ko na siya kayang saktan pa. So tama na yung inamin ko sa kanya lahat. Inamin ko sa kanya mula umpisa hanggang sa huli natin pagkikita. Ginusto na nga yata kita eh. Hindi ko gustong saktan ka pero yun yung nakikita kong tama noong mga oras na yun. I thought that when I let you go, I will set you free sa sakit na nararamdaman mo. Akala ko yun yung makakapagpagaan ng loob mo. Kasi sa araw-araw na magkasama tayo, wala ka ng ibang inisip kundi ako. Minsan ko lang naisip yung kapakanan mo. Mali pa ata yung desisyon ko. Kung ikaw ba yung pinili mo, kakayanin mo bang magtiwala sa akin? Kahit alam mong una pa lang, nagsimula na tayong mali na yung tingin natin sa isa't isa. Paano kung maulit? Paano kung masaktan kita? Hindi ko kaya yun. Kaya sabi ko sa sarili ko, wag na lang ikaw. Kasi tama na yung sakit na nararamdaman mo. Umiyak ako noon. Umiyak ako ng sobra. Hindi ko alam na ganun yung iniisip niya. I gathered all my strength to answer and I answered. Kasalanan ko. Kasalanan ko kasi una pa lang alam ko namang may mahal ka ng iba. Kasalanan ko kasi hindi mo naman ako pinilit na mahalin ka. Ang hirap mo lang kasi talagang mahalin na kahit ang sakit-sakit na mas pinili kong magstay kahit hindi ko alam kung hanggang saan. Alam kong gusto mo ako pero hindi yun sapat para maging tayo. I love you. I will always love you pero hanggang doon na lang tayo, Dan. Tinanggap ko na lahat-lahat. Tama na. Baka kasi sa susunod di ko nakayanin. Dan niyakap ko siya. Tumayo ako sa bench. Aalis na ako pero narinig ko siya ulit magsalita. Kung ikaw yung nasa posisyon ko, iiwanan mo rin ba ako? Umiling ako at sinabing, hindi ko alam. Kasi simula't simula pa lang. Alam kong masakit. But I took the risk hoping that one day, someone will choose me without hesitating. Sana parehas tayong makawala sa sakit na to. Then I went home. I received the message. Ang sabi, nakuha ko lang number mo sa friend mo noon. Jel, I am sorry.
Ngayon baka tama ka. I never took the risk because I'm afraid that I might hurt you more. But now I am taking risks at all costs because I am choosing you. Please, choose me. I replied, wag na ako kasi hindi ko na kaya. Nasaktan na ako nung una at hindi ko na kaya pa yung pangalawa. Hayaan na nating magdesisyon ng Panginoon para sa atin. I prayed and wished so hard but sometimes prayers and wishes are not enough. Kung hindi man magkakatotoo yun, okay lang. Mamahalin ko muna yung sarili ko. Pagod na ako. Di na kami nag-usap pagkatapos nun. Hindi ko alam kung tama po ba. Tulungan niyo naman ako. Again, ako si Jelay, and this is my secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nabuntis ng boyfriend ko ang kaibigan ko. Hi DJ Rocky at Titan Jello. I'm a fan of your radio station since I was 14 years old. And now I'm 22. I'm still watching your videos on YouTube. Pero syempre, nakikinig pa rin naman ako ng radyo. And here I am. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ng aking buhay. Itago nyo na lang ako sa pangalang Nela. At ito, ang aking secret file. I was 14 years old when I met a guy. Itago na lang natin siya sa pangalang Aldrin. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko siya type noon dahil malayo ang agwat ng edad namin. That time, 21 years old na siya. Kaibigan siya ng pinsan ko kaya kami nagkakilala. Parang kuya ko na siya. Kaya tinatawag ko siyang kuya. Malaki rin naman kasi ang age gap namin ng pinsan ko, kaya yun na rin ang tawag ko sa kanya. At dahil nga close sila ng pinsan ko, araw-araw siyang bumibisita sa bahay ng pinsan ko. Nakalilipat lang noon malapit sa amin. Kaya naging close din kami. Kapag may inuman ng mga pinsan ko, naroon siya. Nakikibonding. Hanggang sa naging malapit kami. Dahan-dahan, na-develop ang feelings namin sa isa't isa. May mga small talk. Lalo na't pinapupunta ako ng asawa ng pinsan ko para bantayan ang pamangkin ko. Natataon na nandun siya palagi. Fast forward, hiningi niya ang Facebook account ko at formal na nanligaw sa akin. Mahigit na 6 na buwan siyang nanligaw. Hindi naging madali ang panliligaw niya dahil hindi pa ako pwedeng magkaroon ng boyfriend. Kaya noong sinagot ko siya, Feb 24, 2019 to be exact, itinago namin ang relasyon namin. Walang kahit sinong nakakaalam. Kahit ang pinsan ko walang alam. Nagtagal ang relasyon namin, DJ Rocky at DJ Jello. Tinatago namin ang pagde-date namin sa labas. Pumupunta ako sa kanila.
Umabot ang relasyon namin ng higit 2 taon. At dahil ako'y naniniwala sa marriage before sex, nanindigan ako doon. At sinabi ko sa kanya yun. Bago ko pa siya sinagot. Hindi ako sang-ayon sa tinatawag nilang premarital sex. Then dumating ang bagyong Odette. December 24, 2021. Sa kasagsagan ng bagyo, walang kuryente. Pumunta ako sa kanila para kunin ang regalo ng mommy niya para sa akin. May sarili silang generator. Nagpahinga muna ako sa kwarto ni Aldrin. Hanggang sa niyaya niya ako. Ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko. At napa-oo niya ako. May nangyari nung araw na iyon. Besperas ng Pasko. Yung akala kong mapaninindigan ko na marriage before sex, hindi nangyari. Kaya ang nasa isip ko na lang, matapos namin gawin yun, Christmas gift na lang siguro yun. At yun din naman ang sinabi niya. Christmas gift daw yun sa kanya. At ako as a whole ay isang napakagandang regalo sa Pasko. Ako naman, DJ Rocky at DJ Jello, merong pagsisising naramdaman. Bakit ako nadala? Pero tapos na ang pangyayari. Wala na akong choice kundi magdasal na lang na wala sanang mabuo. Fast forward. Akala ko yun na ang unang beses at huli naming gagawin yung bagay na yun. Dahil nga sinabi ko kay Aldrin na mali ito, na ulit-ulitin pa. Halos 2 araw akong hindi makatulog. Hindi ko ma-explain kung bakit. Kung guilt ba yun? Takot ba yun? O kaba ba yun? O curiosity? So pumunta nga ako uli sa kanila. At nasundan pa ang pangyayari sa amin. Nadala na naman ako. Pakiramdam ko ako na mismo ang may gusto ng isa pa. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko maintindihan ang sarili ko noon. Merong something sa pakiramdam ko na gusto kong maranasan uli yun. At simula noon ay ulit-ulit na ang pangyayaring yun. At kahit ilang beses nang naulit yun, hindi ako nabubuntis. Hindi ko alam kung blessing ba yun o warning. Kasi habang tumatagal, mas lalo kong nakakaramdam ng guilt. Hindi naman ito yung plano ko sa sarili ko noon. Lalo na't alam kong hindi kami kasal. At alam kong labag ito sa paniniwala ko. Ang bigat nun. Hanggang sa naalaman ng pamilya ko ang tungkol sa relasyon naming dalawa ni Aldrin. Nagalit sila at sinabihan ng magulang ko si Aldrin na layuan ako. Gumuho ang mundo ko noon. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Ang pagsunod sa magulang ko o ang itinitibok ng puso ko.
Hanggang sa may naging kaibigan ako. Itago na lang natin siya sa pangalang Thea. 15 years old, naging close ko siya. Siya lang ang kaisa-isang tao na nakakaalam ng relasyon namin ni Aldrin bukod sa nabisto kami ng magulang ko. Sa kanya ako nag-open up tungkol sa lahat. Mga away namin, pati na rin ang intimate life namin ni Aldrin. Sinasama ko pa nga si Thea kapag nagde-date kami. Para may rason ako sa magulang ko kung bakit ako aalis ng bahay. At para hindi halatang si Aldrin ang pupuntahan ko. Pero habang lumilipas ang panahon, napapansin ko na sa tuwing nagbibigay ng advice sa akin si Thea, parang palaging negative. Ipinagsawalang bahala ko naman yun. Dahil ang tingin ko pa rin naman kay Thea ay kaibigan. Ayaw niya lang akong mapahamak. Hanggang sa pinatira ko si Thea sa amin para tumulong sa mga gawaing bahay at sa restaurant business namin. Sa totoo lang, dito na unti-unting nagbago si Aldrin sa akin. Palagi na kami nag-aaway. Lagi niyang sinasabi na busy siya dahil sa trabaho niya. Dito na ako kinutuban. Isang araw, DJ Rocky at DJ Jello, habang nasa bahay ng pinsan ko, nakita ko na may kachat. Itong si Thea. Dumaan ako sa may bintana, tumingin ako. Medyo malabo dahil may sliding window. Mahal. Sino kaya itong kausap ni Thea? Yan ang tanong sa isip ko. Then minsan pa, yung boyfriend kong si Aldrin, nakita ko na merong litratong ipinadala sa isa sa mga kachat niya. Selfie niya. Then nagpadala naman yung kausap niya sa chat ng litrato. At yung litratong ito ay pamilyar na pamilyar sa akin. Yung kwarto, pamilyar. Para bang nakita ko na yun. Hindi ko muna kinumpronta ang boyfriend ko kasi baka wala lang naman yun. Pero hindi talaga ako makampante. Kaya nagdesisyon ako na tanungin na siya. Sino yung kachat mo? At ang sagot lang ni Aldrin sa akin ay, anong pakialam mo? Huwag ka nga makialam sa buhay ko. Pakiramdam ko may mali talaga. Napaiyak ako doon. At dahil sa sobrang gulo ng isip ko, nag-open up ako kay Thea. Sabi ko kay Thea, alam mo, pakiramdam ko may babae si Aldrin. Tsaka alam mo ba, parang yung nakita ko na larawan na sinend sa kanya nung kachat niya, parang kwarto mo. Naisip ko, DJ Rocky at DJ Jello, baka si Thea nga ang kachat ni Aldrin kaya pabiro kong sinabi. Ikaw ba yun?
Then biglang uminit ang ulo niya. Anong akala mo sa akin? Nagulat ako sa reaksyon ni Thea. Kasi biniro ko lang naman siya. Pero parang may guilt sa tono ng boses niya. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-iisip ng sobra o may totoong tinatago itong si Thea. Then nag-usap kami ni Aldrin. Nagkaayos kami pero iba na talaga. Naramdaman kong nagbago na siya. Itinatago niya ang cellphone niya tuwing naroroon ako sa bahay nila. Hindi niya pinapahiram ang cellphone niya hanggat hindi niya nadidelete ang history. Doon na nakaregister sa cellphone niya. Harap-harapan, nagsisinungaling siya. Then isang araw, dahil walang magbabantay sa anak ng pinsan ko, kinuha niya si Thea para tumulong. Tuwing pumupunta ako sa bahay nila, napapansin ko na lumalayo si Aldrin at Thea sa isa't isa. As in, bigla na lang silang nagkakanya-kanya ng kilos. Iba ang kilos ni Thea. Ayaw na niyang magpahawak ng cellphone kahit ako pa mismo ang nagbibigay. Dito na ako kinutuban. Then one day nasa kusina ako. Nakita ko si Aldrin na tinatali ang apron sa may bandang likuran ni Thea. Ang lambing ng kilos niya. Para bang may sweetness. Then dumating ang January 8, birthday ng lolo ko. Tradisyon namin sa amin na mag-celebrate kahit na mayapa na siya. Doon kami nag-celebrate sa bahay namin. Pero may mga pagkain din na kailangan naming kunin sa bahay ng pinsan ko. At pagdating ko doon, hindi ko inaasahan ang aabutan ko sa pagitan ni na Aldrin na boyfriend ko at ni Thea na kaibigan ko. Sina Aldrin at Thea naghahalikan sa kusina. Na kahit nasusunog na ang nilulutong lumpiang Shanghai, tuloy pa rin silang dalawa. At bago pa mangyari yun, DJ Rocky at DJ Jello, may natuklasan na ako. May isang number akong nakuha. Ginamit ko ito to forget password sa isang blue app. Lumabas ang isang account. Nagkataon na nasa akin ang cellphone ni Aldrin nung time na yon. Nakuha ko ang code. At dito na ako pinagbagsakan ng langit at lupa nang makita ko ang mga laman ng account na yon. Mga chat nila. Nude pics nung babae. Matagal na pala silang dalawang nagkakausap. 7 buwan na. Habang kami pa ni Aldrin. Habang may nangyayari sa amin ni Aldrin. Yung pagkatapos namin, sila rin pala. OMG. Pakiramdam ko isa akong basura. At eto na ang pinakamasakit. Sa gabi ng selebrasyon ng lolo ko, nakita ng dalawang mga mata ko na naghahalikan sila. Hindi ko na napigilan at ang sinabi ko na lang ay, "Mga walang hiya kayo."
was so broken. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang nagre-replay lang sa utak ko yung nakita kong paghahalikan nilang dalawa. Yung boyfriend ko at kaibigan ko, tinraidor ako. Si Thea, na pinag-alayan ko ng tunay na pagkakaibigan. Yung taong tinulungan ko sa lahat ng bagay. Yung taong tinrato ko na parang kadugo ko na, parang kapatid ko na. Natraidorin lang ako ng ganun-ganun. She didn't value it. She threw it all away. Tapos itong si Aldrin, lumuhod-luhod pa para maging kami. Ang tagal pang nanligaw sa akin. Ipinaglaban niya ang relasyon namin kahit alam niya namang bawal. Paniwalang-paniwala ako, nagtiwala ako, I gave my all, I gave my love, my time, my loyalty. Pero alam niyo yun, minsan talaga kahit gaano kabuti ang puso mo, kahit gaano kapuro ang intensyon mo, may mga tao talagang hindi marunong magpahalaga. At yun ang pinakamasakit. DJ Rocky at DJ Jello, my heart is pure. Ang hangad ko lang talaga ay pagmamahal na totoo. Wala naman akong ginawang masama kundi magmahal lang ng sobra at magtiwala sa mga maling tao. May kaya yung pamilya namin pero never ko silang minaliit. Kahit pa itong si Aldrin, hindi naman pareho. Hindi ka parehas ng estado ng buhay namin. Hindi ko yun kailanman naisip. Hindi yun kailanman naging issue sa amin. Kahit siya yung utos-utosan lang ng kuya ko. Kahit pa na nabubuhay siya na hindi kasing komportable ng buhay namin, I never made him feel less than that. Wala akong pride, hindi ako nagmalaki sa kanya. Minahal ko siya ng patas, tinanggap ko siya kung sino siya. Hindi naging mahalaga sa akin kung anong trabaho niya, kung anong estado niya sa buhay. Dahil ang importante sa akin ay ang pagmamahal namin sa isa't isa. Pero parang ako lang pala talaga yung may ganong paniniwala. Kasi kung totoo siya sa akin, hindi naman niya ako lulukuhin ng ganon. Then nalaman ko, dun sa chat nila, nabuntis pala ang kaibigan kong si Thea. Mahigit 4 na buwan na pala ang tiyan niya. Hindi ko alam kung ano yung mas masakit eh. Yung niloko ako ng boyfriend kong si Aldrin, o niloko ako nung taong tinuring kong kapatid, si Thea. Mula noon, hindi na siya bumalik sa amin. Wala ni isang mensahe, wala ni isang paliwanag. Tahimik siyang nawala. Ang balita ko, ang gusto ng tatay ni Thea, maikasal sila. Kundi ipakukulong nila si Aldrin. Then sinabihan ako ng parents ni Aldrin na nandyan na yan eh. Nagkamali na si Aldrin. Wala na siyang magagawa doon. Humingi ng tawad sa akin si Aldrin. He was really trying to get me back.
Pero parang hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya magbigay pa ng isa pang pagkakataon. Totoo pala yung falling out of love. Yung tipong wala ka nang mararamdaman. So, sinabi ko sa kanya na ititigil ko na ang lahat ng meron sa aming dalawa. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Nagpaalam ako kay Aldrin na maayos at itinigil ko na ang lahat ng communication sa amin. Formal kaming naghiwalay. And now, I am a very independent woman and a very happy one. Kaya sa mga kababaihan na nakikinig ngayon, let me remind you to never ever settle for less. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Nella. At ito ang aking secret find.